Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Well, ang dapat mong iparamdam sa kanya ay itong bagay na to. Once na iniwan ka kasi niya, it is something that will really break your heart and you will experience such thing, regret and anything like that. Kung ano-anong mixed feelings and emotional shit ang mararamdaman mo na parang hindi mo na kayang tumayo because you feel like you're stuck in the mud or parang naiwan sa putikan. But now, what is the best way na kailangan mong iparamdam sa kanya ngayong iniwan ka na niya? Well, if you are thinking it too personal, then that will be the problem. So, I just want you to think right now outside the box. Kaya gusto kong panoorin mo ang video na to at tapusin mo para maintindihan mo kung ano dapat yung senyales at message na kailangan niyang maramdaman dahil sa breakup na to or sa pag-iwan niya sa'yo, ano ba yung dapat mong ipafeel sa kanya. First of all, sa stage 1 ng breakup, kung siya nakipaghiwalay dahil sa kadahilan ng nanlalamig siya sa'yo, once na iniwan ka na niya, eto ang katotohanan. Hindi niya mararamdaman yung pain, sakit at panghihinayang. Hindi niya ma-experience ang breakup. Ang ma-experience lang niya is na-get rid, wala ka na sa buhay niya. And it doesn't matter to him. Kaya nga na siya nakipaghiwalay or nakipaghiwalay yung girl man o boy sa'yo, the very reason is because she or he doesn't want you to be a part of his life. Parang ganon. So that's the main reason. Kahit gaano pa kasakit yung naririnig mo, pero yun yung pinakarason. Ayaw ka na niya maging parte ng buhay niya. At dahil doon, iniwan ka niya. At kahit anong gawin mong performance at kahit ngayon mo pa napanood itong video na to, hindi natin mapapalitan yung nararamdaman niya during early stage na iniwan ka niya. Let us expect mga 2 weeks, ganyan, or 1 month. Parang ganon, or higit pa. Pero depende sa tao to ha. Pero early stage ng breakup, hindi nyo mararamdaman yung panghihinayang. Kaya ang no contact rule is really effective if you can do that. So, ano ba ang dapat niya maramdaman mula sa'yo? 2 bagay ang kailangan niya maramdaman mula sa'yo. Ito ang kailangan mong iparamdam sa kanya. Number 1, willing kang mag-move on. Kailangan ma-feel niya na willing kang mag-move on. Hindi dapat niya ma-feel na naka-move on ka na. Iba kasi yun sa willing kang mag-move on. Kapag kasi nakita niya na willing ka naman mag-move on, willing kang kumalimot, doon siya magdadalawang isip eh. Parang maiisip niya na, ay, itong taon to, iiwanan na ako. Handa ba ako sa ganun? Can I face the consequence of losing her in my life? Or losing him in my life? Yun eh. Kasi once na parang feeling niya na willing ka nang mag-move on or willing ka nang umalis, that will be the time na mag-iisip na siya kung ready ba siyang mawala ka o hindi. As of now kasi siya, handa siyang mawala ka sa buhay niya. Pero yung hindi siya handa, yung mindset mo na mawala siya sa buhay mo. Nagagets nyo? Kumbaga sa utak niya, handa siyang mawala ka. Pero sa utak rin niya, iniisip niya kung handa na ba siya na mawala siya sa buhay mo. Nakukuha niyo siya, handa na ba tong tao na to na mawala ako sa buhay niya? Parang ganun. So it's kind of little paradox. Pero kung iintindihin niyo siya, I don't think na ready na siya na mapalitan yung trono niya na siya yung mahal na mahal mo, na willing kang ibigay lahat para sa kanya. Na you are a really good person and you invested a lot for him or for her. So, kung ready na siya na maramdaman niya ng ex mo, na ma-feel niya na ikaw mismo is willing ka na mawala yung ex mo sa buhay mo, kapag na-feel niya yun na willing ka na mawala siya sa buhay mo, yun yung hindi pa niya pinag-iisipan talaga ng malalim. At kapag pinaramdam mo na willing kang mag-move on, yun yung pag-iisipan niya. At willing kang mag-move on, when I say willing kang mag-move on, is kaya mong mag-move on. Ipamukha mo sa kanya na kaya mo rin siyang kalimutan. Number 1, it will increase your value. Tataas ang value mo kapag pinamukha mo sa kanya na kaya mo siyang kalimutan. Number 2, kapag pinamukha mo siyang na kaya mo siyang kalimutan, is magdadalawang isip siya.
And number 2, kailangan mo pa rin magpakita ng little hope na may chance pa kayong dalawa. Hindi mo pwede sabihin sa kanya na naka-move on na ako. Mas maganda siguro maging honest ka. Malapit na ako maka-move on. Nakukuha mo siya at seryoso ka na mag-move on sa kanya. Kapag kasi pinaramdam mo na wala ng chance sa iyong relasyon kahit konti, hindi na rin siya magre-reach out sa'yo. Parang isipin niya, wala na rin namang hope, wala na rin namang pag-asa, ba't ba ako magre-reach out sa kanya? It is a different thing, but your ex needs to understand that there's still a little hope para ma-reconcile yung relationship. So, ito yung kailangan mong iparamdam sa kanya. Una, willing kang mag-move on. At number 2, merong konting hope. Iparamdam mo na willing kang mag-move on in a sense na willing kang mag-move on. Kasi hindi mo pwedeng iparamdam sa ex mo na naka-move on ka na. Hindi maniniwala yung instinct niya. Walang taong maniniwala yung instinct na naka-move on ka na. Agad-agad. Walang ganon. Lalo na kung alam niyang patay na patay ka sa kanya. So, iparamdam mo ang katotohanan. Willing kang mag-move on. Number 2, iparamdam mo din na may hope para kung gusto niya mag-reconcile. Edi i-reconcile mo, ibalik mo yung ex mo. Ang topic na to is para sa mga taong they really want to get their ex back. But if you don't really want to get your ex back na dahil pagod ka na sa shit niya, then that's good. It's still fine. Maganda pa rin iparamdam mo sa kanya na willing ka mag-move on kahit gaano kahirap and at the same time may little hope pa. Para kung sakaling mag-reconcile siya sa'yo, huwag mo siyang balikan. Yun yung revenge na pwede mong gawin sa kanya. But if you are confused and you need more strategies, give us a message sa Philippine Dating Coach. Let's have one-on-one coaching if you really want to get your ex back. Thanks for watching.